Taong 2020, panahon ng COVID-19 pandemic. Habang libu-libong Pilipino ang nawalan ng trabaho, social media ang naging pangunahing daluyan ng tulong. Sa panahong ito, biglang naging viral ang pangalang Francis Leo Marcos. Sa kanyang mga video, makikitang siya ay namimigay ng sako-sakong bigas sa ilang Pilipinong apektado ng pandemya. Tinawag niya ang kanyang advokasya na Mayaman Challenge. Ayon sa kanya, layunin nitong hikayatin ang mga may kakayahang Pilipino na tumulong sa kapwa. Sa loob lamang ng maikling panahon, milyon ang nakapanood sa kanyang mga video. Ngunit kasabay ng kasikatan, dumami rin ng tanong, sino nga ba siya at hanggang saan aabot ang kanyang impluwensya? Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa sa unang napansin ng publiko ay ang kanyang apelyidong Marcos. Maraming Pilipino ang nagtanong kung may kaugnayan ba siya sa kilalang political family. Kalaunan, lumabas sa ilang ulat na ang kanyang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Wala ring opisyal na dokumentong nagkukumpirma ng direktang relasyon sa pamilyang Marcos. Ngunit sa mundo ng social media, sapat na minsan ang isang pangalan upang makalikha ng atensyon. Dahil sa lumalaking kasikatan, pumasok si Francis Leo Marcos sa politika. Tumakbo siya bilang senador sa nakaraang halalan. Kahit walang tradisyonal na political machinery, nakakuha pa rin siya ng malaking bilang ng boto. Para sa ilan, patunay ito ng lakas ng social media influence. Para naman sa iba, senyales ito ng pagbabago sa paraang ng pagpili ng mga lider. Noong 2025 elections, muli siyang naghain ng kandidatura para sa Senado. Ngunit sa pagkakataong ito, kumilos ang Commission on Elections. Idineklara siya ng COMELEC bilang nuisance candidate. Ayon sa batas, maaaring ideklarang nuisance ang isang kandidato kung walang malinaw na kakayahang magsagawa ng seryosong kampanya o maaaring magdulot ng kalituhan sa mga botante. Isa sa mga isyung binanggit ay ang posibilidad ng voter confusion dahil sa paggamit ng apelyidong Marcos. Hindi ito tinanggap ni Francis Leo Marcos, kaya siya ay dumulog sa Supreme Court. Matapos suriin ang petisyon, lumabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO. Pansamantalang pinigil nito ang pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC. Dahil dito, nanatili ang kanyang pangalan sa balota habang dinidinig ang kaso. Para sa marami, tila isa itong legal na panalo. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw, bigla niyang inanunsyo ang pagwi-withdraw ng kanyang kandidatura. Dahil dito, nawalan ng saysay ang kasong nakabimbin sa Korte Suprema. Ang isyong pinaglaanan ng oras ng pinakamataas na hukuman ng bansa ay biglang nawala. At dito nagsimula ang mas seryosong usapin. Sa halip na basta isara ang kaso, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon. Ayon sa hukuman, ang ginawang hakbang ni Francis Leo Marcos ay maituturing na abuse of judicial process. Ginamit ang legal remedy, ngunit umatras bago matapos ang proseso. Dahil dito, siya ay hinatulan ng indirect contempt of court. Pinagmulta siya ng 30,000 pesos. Nilinaw ng Korte Suprema, hindi ito criminal case, kundi parusa upang ipaalala ang respeto sa proseso ng batas. Pero ang tanong, kung hindi sapat ang credibility, hindi ba delikado kapag ang ambisyon ay mas mataas kaysa prinsipyo?